So hello, welcome to Next Level Podcast. And hindi ko na muna gagawin yung intro ko. Gusto ko lang mag-share, gusto ko lang makapagkwentuhan right now. I'm currently on my way to church, Victory Katipunan. And gusto ko lang din magsalita, magkwento. I just wanna share things. And kagabi kasi I make a content about the yung current na issue about PhilHealth and the Department of Finance, wherein sinasabi na merong excess na 500 billion ang PhilHealth sa kanilang funds or assets, and 90 billion of that is gustong i-transfer ng Department of Finance to the National Treasury. Ito lang yung gusto kong i-share on this podcast, na gusto ko i-share sa inyo kung paano ba nag-work ang Philippine healthcare o yung healthcare here in the country. Meron kasi tayong 5 stages pagdating sa healthcare o pagdating sa status ng healthcare na pinagdadaanan ng mga tao o ng mga Pilipino. Number 1 is yung magkakaroon muna sila ng health issues. Health issues, maybe very simple na health issue, nagkalagnat, nagkasakit, nagkaubo, mga ganong health issue. That is the first stage. Bakit pa rin siya part ng healthcare o bakit pa rin siya part ng parang status ng healthcare in the Philippines? Because kapag mga ganong sakit, or magpapa-check up ka, majority of that or majority of the expenses na manggagaling o gagamitin mo sa pagpapagamot is coming from your pocket, galing sa bulsa mo mismo. Masaya na lang tayo, masaya na lang yung Pilipino kung magkakaroon man sila ng sakit is meron silang HMO, which is hindi rin ganun kadami ng Pilipinong may HMO eh. Kaya, umpisa pa lang, health issues pa lang, gastos na kagad yan. Malaking gastos pa rin yan. Next is, kapag tumaas na yung level ng health issues, naging sickness na siya. Yung hindi na may iwasan na ma-confine ka, ma-leave ka sa work kasi naging impatient ka sa mga hospitals. Ito, meron tayong konting tulong. What do I mean by that? Kasi, yung mga inpatients na gastusin is merong part ang PhilHealth on that. Kaya nga yun yung nirereklamo ngayon eh. Kasi kung meron palang 500 billion na reserve funds or assets, in which hindi ba dapat binibigay or pinangtutulong ito sa mga mamamayang Pilipino? I'm sorry, I'm very serious on this topic kasi nung ginagawa ko to and then nire-research ko siya kahapon, sabi ko sobrang kawawa ng mga Pilipino, ng mga mamamayang Pilipino na pinipili na lang nilang magtiis. Yun yung word. Pinipili na lang nilang magtiis kasi wala silang panggastos, wala silang pagkukunan ng pera para pampagamot nila. So that's the level 2. Kapag tinamaan na ng sickness, hindi mo may iwasang ma-confine sa hospital, maging inpatient. And yung panggastos is, syempre, manggagaling pa rin sa pocket. May manggagaling pa rin sa pocket. And may manggagaling sa PhilHealth, in which hindi ganun kalaki. Last year, na-experience ko siya with my father and hindi ganun kalaki
yung part ng PhilHealth sa mga gastusin ng mga mamamayang Pilipino pagdating sa sakit kapag nagkasakit sila. So, nakakalungkot. So, that is level 1. Level 1 is kapag nagkaroon ka ng health issues. Level 2 is kapag nagkaroon ka ng sickness. And level 3 is kapag tinamaan ka ng critical illness. Ito pagdating sa critical illness, for example na lang is ma-diagnose ka na may cancer, ma-stroke ka, heart attack. Yan yung mga example ng critical illness. And kahit sabihin mong meron kang HMO, merong PhilHealth, one thing for sure, kulang na kulang yan. Kulang ng kulang yan. Pagpapagamot pa lang. Kulang na kulang yan, even makalabas ka ng ospital. Kasi may recovery period ka pa eh. If you are lucky enough to live longer, makarecover ka sa sakit mo, yes, magkakaroon ka pa rin ng recovery period eh. Gagastusan mo pa rin yun, gamot pa rin yun. Bibili ka pa rin ng mga gamot. Diba? So, it's still a gastos. And we are lucky na merong mga companies or let's say insurance companies na nag-o-offer ng mga critical illness benefit. Ito yung isa sa mga sinasabi ko sa mga client ko na yes, meron tayong HMO, yes, meron tayong PhilHealth, but they are not enough to cover whatever kung ano man mangyari sa'yo. Kapag tinamaan tayo ng critical illness, HMO and PhilHealth isn't enough. Saan pa rin manggagaling yung panggastos mo? Worst comes to worst, mabibenta nyo even yung mga assets nyo, di ba? So, why not choose or get a critical illness benefit or critical illness plan na at least they can cover at least majority, di ba? Majority. Kung hindi man ma-cover lahat ng magagastos mo, mako-cover nun yung majority. Di ba? And for a people, hindi naman lahat ng mga tao is healthy enough. May mga tao rin na they know na meron silang yung family nila is nag-inherit ng gantong sakit. So why not, diba? Why not be prepared na yun na nga lang ang gagawin eh. They need to be prepared eh. And one preparation that they can do is get a critical illness benefit. So that is level 3 or stage 3. Critical illness. Paano pa yung level 4? Kapag nasa stage na yung Pilipino o nasa stage na ng tao na terminal illness na pala siya. There's nothing that we can do. Diba? There's nothing that we can do to survive or para mapagaling pa yung tao na to. Sureball. Pangit naman pag automatic. Pero sure ka na bilang na yung sinasabi na bilang na yung oras mo. Diba? Ano pag terminal illness pa? Hindi lang pampagamot ang gastos to. Siyempre, diba? I-prepare mo pa. Mag-prepare ka pa para sa living mo. Actually, hindi na nga ikaw mag-prepare eh. Yung mga mga mahal mo na sa buhay yung mag-prepare eh. Nung gastusin eh. Kasi you're on terminal na eh. And lastly, last stage is death.
Kapag wala na yung tao, ano pang mangyayari? Covered pa ba ng HMO mo yun? Hindi na. Covered pa ba ng PhilHealth yun? Hindi na din. Critical illness benefit? Hindi na din. There are companies that offering terminal illness benefit? Hindi na din. But one thing for sure, kapag umantong tayo sa death, especially kapag meron kang owned na asset, hindi naman matatransfer lahat ng mga bagay. Hindi matatransfer lahat ng assets mo sa family mo automatic. Magbabayad pa sila ng estate tax. Isa pang gagawin nila is kapag hindi pa, for example, mga anak na is still not capable on working at nag-aaral pa. 'Di ba? Paano san manggagaling yung pampaaral nila? Para silang itatapon sa mundo. Tatapon sa mundo at magtrabaho pa. Ganun ang mangyayari. One thing for sure, kapag umantong tayo sa death, saan manggagaling yung panggastos ng family? Lalo na kung ikaw yung breadwinner. Yun yung problema eh. Kaya nga siya yung final level na or stage 5 ng pagdating sa healthcare. Kasi yun talaga isa siya sa part siya ng problema. Problema hindi lang emotional, mental. Hindi lang sa family, but financial. Lalo na kung ikaw yung breadwinner ng family. So, what you can do ano ba ang pwede mong gawin simula dito? Na nalaman mo na yung mga, nalaman mo tong may ganito pala. Kung pagdating sa critical illness, pwede kang kumuha ng critical illness for you to have funds pag tinamaan ka rin ng critical illness. At least, kapag humantong tayo sa terminal illness, at least malaki pa rin yung bawas kasi meron kang critical illness plan. So in case naman of death, para you're still comfortable, your family still living comfortable, and ikaw meron kang peace of mind na iwan sila, you should have life insurance. Maraming ayaw ng life insurance, sinasabi hindi naman nila mapapakinabangan yun. Yun nga yung purpose nun eh. Hindi mo siya papakinabangan. Your family, the family that you love, sila makikinabang nun. Ang pakinabang nun sa'yo is peace of mind. Yun ang pakinabang nun sa'yo. Giving yourself peace of mind na alam mo na kahit mawala ka, yung family mo will live comfortably. That your family will have a comfortable life. Diba? Nakakalungkot lang na here in the Philippines, ang kaya lang sagutin ng government is kapag tinamaan tayo ng sakit. Even simple check-ups, kailangan manggagaling sa out-of-pocket natin, manggagaling sa HMO. And nakakalungkot lang na kahit may manggagaling sa government is hindi ganun sapat, hindi ganun kasapat para masuportahan ang kalusugan ng isang individual. Ang lalim ah. Ay, nakakalungkot lang. The recent issues about PhilHealth is giving me an open mind and open eye na the current stage here in the Philippines na sobrang hirap pagdating sa health. And we hope na
kung hindi tayo nasusuportahan ng government, we should be responsible enough to support our own selves and our family. So yun lang. This is a real quick real ano lang to, mabilis lang. And then so see you sa next episode. Bye bye.